Magluluto ako guys ng ampalayan. Ano ba yan? Munggo with ampalaya. Nako, tuwang-tuwa ako kanina may nagpunta doon sa daycare center na isang Pinay nagtinda ng nagtitinda ng ampalaya at saka ano ba yan? Okra at saka malunggay. Nako, natutuwa ako kanina. Kita nyo naman, niloto ko na, yan. Ang dami, isang kalderong malaki. Dahil wala akong rice dito, dahil di ako nagluluto ng rice, di ako kumakain ng rice. Tinawagan ko yung isang, kaibigan ko, yung coworker namin doon sa ganyan yung buko, Ganyan yung buko pag nandito ako sa bahay. Kasi ganyan, kalugat, pasensya na. Sabi ko, magluto ka ng ng rice. Kainin natin bukas at magdadala ako ng munggo. Sabi ko sa kanya. Kasi sabi ko, simpleng kasiyahan ng OFW, diba? Ito, binili ko kanina. Diba? Yan. Ito, okra. Tsaka meron pa doon. Alam nyo ba? Ito, malunggay. Dalawang tangkay ng malunggay na yan. 2 bundles. Alam magkano isa? 15 shekel. Tapos dalawa yung binili ko. So 30 shekel. Times 15. Mas mataas pa. 15 shekel ang 1 shekel sa Pilipinas. So 30 shekel times 30 shekel times 15. Magkano nga ba? Ay, dito ako sa kwarto ko. Ang mahal kaya ng gulay dito. Magkwenta tayo. Hindi ako marunong mag-mathematics. Hindi na gumagana yung utak ko. Ay. Sandali. 30 shekel times 15. Wow, yung dalawang tangkay 360. Kita nyo ba? Ano ba? Yan. 360 yung dalawang bundle ng maliliit na na malunggay. Tapos bumili din ako ng okra. Dalawang supot ng okra. Tapos yung ampalaya na kumbaga yung ampalaya is 4 na ganito, 4 pieces na ampalaya ganito. Ang binayaran ko lahat is 80 shekel times 15. 1,200. Tingnan nyo man kung gaano kamahal ang gulay dito sa Israel. Yan. Hindi. Ganyan lang. Hindi ko maano. Ayan. Yung dalawang bundle ng ng malunggay na maliliit plus dalawang supot na okra at saka yung 4 pieces na ampalaya 1,200 pesos pag convert natin sa Pilipinas. Pero nung nakita ko kanina, I don't care kasi sa totoo lang, wala akong day off, hindi ako lumalabas. Sa totoo lang, 1 year na hindi ako lumabas at 1 year na rin ako na hindi nakakatikim ng mga ganyan, mga gulay ng ganyan. Buti nga, kung minsan nakikikain ako doon sa mga kasama ko na coworker ko doon sa daycare center na mga kasamahan kong mga Pinoy. Sila talaga, siyempre may day off yung iba. So, nakakabili sila ng manggulay, pagkain, tapos yun, kanya-kanyang luto. Nagdadala sila doon sa
sa daycare center. So, nakikikain ako. Kanya-kanya king tikim. Siyempre, yung isa nagluto ng isang klase ng recipe. Tapos yung isa ganon. Tikim-tikim ba ganon? Matitikman. Tapos yung ibang may magdede off, siyempre, bibili sila ng ng kakanin. Yun. Yung iba nagdadala din doon. Kaya nung minsan, 'di ba may nagluto ng palitaw kung nakita nyo. Bumili siya ng ng malagkit doon tapos niluto naman niya. Yan. Yan lang buhay namin dito. Pero talagang miss na namin talaga. Lalo na ako. Hindi ako ang lumalabas. Wala akong day off. Kaya miss ko na yung makakain. O nakalimutan ko na yung niluto ko. Baka naman ma-overcook naman yung ampalaya. No? Very, very thin pa naman ang aking pag-slice. Ano ba yan? Oy. Musta ka na? Oy. Overcook na. Tanggalin ko na nga. Masyado nang overcook. Hindi, di ba? Hindi maganda pag overcook. Yan, no? Kumusta na yung aking ampalaya? Very thin pa naman yung aking Tapos dada ako ng dada doon. Yun, di ba? Ampalaya lang naman tapos ampalaya lang naman tapos grabe ang aking pag-appreciate dito. Kasi minsan lang luto ng ampalaya sa loob ng isang taon. Eksakto ang pagkaluto niya. Pero pag papainitin ko pa bukas, wala na. Ma-overcook na. Kalimutan ko kasi. Sana nung nilagay ko, yung ampalaya, kasi manipis nga siya, sana pinatay ko na tong apoy. Yan. Tapos magluluto din ako ng pakpak ng manok. Ayan, nilinis ko na. Adobo ko yan. Thanks everyone. Thank you for watching. Kita na yung aking white ng lola.